So, hello mga koys! So, good morning po sa inyo. So, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So, ako po ulit, si Kuya Jess Moto. So, dito po sa ating video is magpapatikas po tayo ng shock po ng TMX 125 Alpha. So, dun po sa mga naglo-lowered na tumutukod po yung ating steering stem sa tapalodo. So, paano nga ba siya patikasin? So, mag-a-add po tayo ng oil. And then, tuturo ko po sa inyo kung paano po siya ginagawa. So, bago tayo magsimula guys, syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para lagi updated sa aking mga video. And then, isa pa nga pala guys, marami pong nagko-comment sa aking channel na tinatanong po kung saan po yung shop ko. So, mga koys, ako po is wala po akong sariling shop. So, ako po ay mekaniko ng Honda Summit Bikes Candelaria. Candelaria, Quezon Province po. So, sa mga gusto pong pumunta, dito nyo po ako makikita sa Barangay Malbanban Norte, Candelaria, Quezon Province po. So, in front lang po kami ng Iglesia ni Cristo at nag-iisa po kaming Honda dito sa Candelaria. So, yun lang po mga koys, and tara, simulan na natin. So, ayun na nga mga koys, so mabilisan lang to, so ilang minuto lang to. So, dun po sa mga gusto pa mag-lowered nung kanilang TMX 125 Alpha at tumutukod doon sa tapalodo. So, yan ito po ang ating gagawin. So, need natin siyang siyempre patigasin yung play niya. So, yan po ating unang ginawa. So, tinanggal ko po yung shock doon po sa ating motor. So, napakadali lang naman takalasin yan. Hindi ko na pinakita. And then guys, once na nakalas nyo na yung ating shock doon po sa ating chassis or doon sa steering stem natin. So, gagamit po tayo ng 22mm na socket. So, yung sa akin pong shock, nung nakakabit pa lang siya dun sa, sa motor, nilawagan ko na po siya ng konti para madali ko na po siyang mapihit. Para makalas nyo yung takip ng ating front fork. So, 22mm. And then guys, kakalasin nyo po yung ating front fork spring. So, kailangan nyo pong tandaan yung nasa ilalim at nasa ibabaw. So, kung kayo naman po yung nalito, yung pong mas maliit po yung butas, siya po yung nakatapat sa ilalim. Kung nalimutan nyo na yung kanyang pwesto. And then, patuloy nyo lang po yung kanyang langis. So, yan po is na-drain ko na. So, pinakita ko lang po kung paano siya baklasin sa ibabaw. I-pump nyo lang siya ng i-pump para masaid yung ating oil sa loob po ng ating front fork. So, ito naman mga koys, yung aking shock ng motor ko is walang tagas yung oil seal. So, nagbabalan po ako ng konti nung shock. So, ibinaba ko po yung motor. So, kaya need ko po siyang patigasin ng konti. Dahil pag ako'y nalulubak or medyo malalim yung lubak. So, yun. Natama po sa tapalodo. So, yun mga koys, ang ilalagay po nating oil is 100 ml. So, standard po nung ating TMX 125 is 67 ml lang po. So, napakalambot po nun kung sa stock po siya. So, once po tayo is nag-lowered, so kailangan magdagdag po tayo ng langis. So, yun po mga koys ang aking ginawa. So, naglagay po muna ako ng 100 ml. So, medyo matigas na po yan mga koys. So, pag naman yan naikabit nyo or naisalin nyo yung ating oil, kailangan nyo lang siyang i-pump ng i-pump up and down para masiksik at lumabas yung hangin dun sa loob ng front fork. So, ito naman mga koys, depende sa inyo. Kung pagkakabit nyo nung shock nyo, medyo malambot pa rin yung 100 ml. Nasa inyo na po yun kung gaano pa kadami yung gusto nyo idagdag para makuha nyo yung play ng ating front fork na hindi napalo yung steering stem sa ating tapalodo. So, magkakabiloy po yung ating tapalodo pag pumapalo po yung steering stem natin. So, yun lang po mga koys. Kailangan nyo lang is i-pump siya ng i-pump. Para yung pressure niya, yung hangin sa loob is lumabas. So, sa papalit po ng oil seal at maglalagay po tayo ng oil, ganyan din po yung dapat yung gawin. So, kailangan nyo siyang i-pump para ma-release po yung pressure na hangin. And then, sa pagbabalik po ng ating spring, so yan, kung kayo po nalilito, yung pong kabilang dulo niyan is meron pong mas maliit na butas. So, yung taper shape, yung taper end. So, yung pong mas maliit, siya po yung nakaharap sa baba.
So yun ang po mas malaki, siya po yung nakaharap sa ibabaw. Kasi po ang spring po ni TMX 125 Alpha is same lang siya ng yung pagitan. Kumbaga, walang pagitan na mas maliliit at walang pagitan na mas malalaki. So kung naipatong nyo siya, medyo malilito kayo dahil halos parehas lang yung pagitan ng mga spring. And then, once na naipasok nyo na yung spring natin, dun sa loob ng ating front fork, so, syempre, ilalagay nyo na yung takip ng ating front fork. So, ang gamit din po is yung ating 22mm na socket. So, yung panghigpit natin is 22mm. Ganun lang kasimple mga koys. Kalasin nyo lang yung shock, patuloy nyo yung langis, and then, nasa inyo na po kung gaano kadami ang ilalagay ninyo para siya is ma-reach nyo yung tamang play ng ating front fork. So once na naikabit na natin, i-play nyo lang po siya. So kailangan nyo lang siyang palaruin ng palaruin para makita nyo kung hanggang saan yung laro ng ating front fork. So masusukat nyo yan kung gano'ng kababa yung ating pagkaka-lowered. So once na mahigpit na. So kailangan nyo lang is 22mm. So yan, 22mm. So yun po ang aking pinanghigpit is yung ating impact drive. So once na mahigpit na yan, yung takip niya, syempre kailangan mahigpit, baka tumalsik yan. So, palalaruin nyo lang po siya ng palalaruin. Yun! Timo, konting-konti lang po yung play. So, yun mga koys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana may na-share na naman ako sa inyo na kaalaman. So, shoutout po sa lahat po ng mga naka-TMX 125 Alpha. Mabuhay po kayong lahat. And God bless. Ride safe po kayo lahat. Kuya Jess Moto.